Isinusumpa ko sa pagitan ng langit at impyerno. Lahat kayo na naririto na nang aalipusta sa akin at hinahangad ang aking kamatayan. Babalikan ko kayong lahat at sisingilin ko kayo! Tingnan natin. Kung hindi ka pa magkadurog-durog dito sa dinamita gagamitin namin sa'yo, ang mga kampo ng kadiliman na kagaya mo ay dapat lang na mamatay. Sampain kayong lahat! Magbabayad kayong lahat sa akin! Babalikan ko kayong lahat! Uubusin ko ang inyong lahi! Isang nakakatakot na araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, kapag nakakarinig kayo ng mga ganyang salita, ay paulit-ulit kong naaalala yung kwento ng lolo ko tungkol sa aswang na napakahirap patayin. Hayaan niyong i-share ko din sa inyo ang kwentong kababalaghang ito. By the way, ako nga pala si Margie. Age 30 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Ayon sa lolo ko, ang kwentong kababalaghang ito ay nangyari maraming taon na ang nakakaraan pero patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao sa aming bayan. Paano nga ay nagpasalin-salin na ang kwentong ito mula noon hanggang sa panahon ko ngayon. Malalim na ang gabi, dapat sana ay nagpapahinga na ang mga tao, lalo na nga at parang uulan pa. Kasi malamlam ang sikat ng buwan. Minsan ay nagtatago pa sa maitim na ulap. Nagkakagulo ang mga tao papalabas ng malaking bahay Kastila. Armado ng itak at sibat ang lahat. Puwersahan nilang inilabas sa bahay ang isang babae na nasa edad 50 anyos. Nakasuot ng purong itim na damit. Mahaba ang buhok na abot hanggang bewang. Mahahaba din ang mga kuko nito. Ito si Aling Iska. Mga walang hiya kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Dapat na matapos ang ginagawa mong paghahasik ng lagim. Marami ka ng pinirwisyong tao. Marami ka ng nabiktima. Ang mga taong pinatay ko ay mga magnanakaw at mapaghangat ng hindi maganda sa kapwa. Kung hindi sila nagnakaw dito sa mansyon, hindi mangyayari sa kanila yon. Mga hangal sila! Sa akala mo ba ay maniniwala kami sa'yo? Natural, yan ang sasabihin mo. Kasi dito namin nakita ang mga bangkay pero ang totoo niyan, biniktima mo sila at dinala dito. Sige mga kasama, itali na sa poste ang babae niyan. Dinala nga ng mga kalalakihan sa malaking poste si Aling Iska. Itinali ang magkabilang kamay, pati ang bewang at ang lieg ni Aling Iska ay nilagyan ng lubid para siguradong hindi na ito makakawala pa. Kaya lalong nag-ulol sa galit si Aling Iska. Isinusumpa ko sa pagitan ng langit at impyerno! Lahat kayo na naririto na nang aalipusta sa akin at hinahangad ang aking kamatayan. Babalikan ko kayong lahat at sisingilin ko kayo. Pagbabayarin ko kayo hanggang sa inyong mga anak at apo. Mapipigilan niyo ako ngayon pero hindi niyo mapapatay ang aking lahi. Tingnan natin. Kung hindi ka pa magkadurog-durog dito sa dinamita gagamitin namin sa'yo, ang mga kampo ng kadiliman na kagaya mo ay dapat lang na mamatay. Sampain kayong lahat! Magbabayad kayong lahat sa akin! Babalikan ko kayong lahat! Uubusin ko ang inyong lahi! Isinabit ni Ambo ang bugkos na dinamita sa liig ni Aling Iska. Matapos ay inayos nito ang mahabang mitsa. Sinenyasan ang mga tao na maglayuan na at magtago para hindi masaktan kung sumabog na ang dinamita. Nang makapagtago na ang lahat,
ay sinindihan na ni Ambo ang mitya ng dinamita, tapos ay nagmamadali itong tumakbo palayo kay Aling Iska para magtago. Isinusumpa ko. Babalik ako sa tamang panahon. Lahat kayo. Sisingilin ko ng mahal. Pagbabayarin niyo ang ginawa niyong ito. Hindi ako mamamatay. Maniningil ako sa inyong lahat. Kasunod niyon ang malakas na pagsabog ng dinamita. Yumanig ang lupa sa lakas ng pagsabog na yun. Nawasak ang poste at tumumba. Nagkawasak-wasak ang katawan ni Aling Iska at kumalat sa paligid ng mansyon, at ang naputol na liig nito ay tumilapon paitaas at bumagsak sa likurang bahagi ng bahay ng Kastila. Pero hindi na yon nakita ng mga tao dahil lahat ay nagtago nang sumabog ang mga dinamita. Wala na rin kahit isa ang lumapit matapos ang pagsabog. Tinanaw na lang ang mga putol na paa ni Aling Iska na naiwan sa tabi ng putol na poste. Nagwakas na rin ang kasama niya. Malagim na kamatayan ang nararapat sa mga aswang na kagaya niya. Mga kasama, makakatulong na tayo ng panatag ngayon. Pwede na tayong umuwi. Sigurado ka ba na patay na siya? Oo, Ining, patay na siya. Tingnan mo, sa lakas ng pagsabog ng dinamita, mga paa na lang niya ang natira. At, teka muna, bakit nandito ka pa? Ang bata mo pag-gala-gala ka sa gabi. Dapat sa'yo ay nagpapahinga na. Nagising kasi ako sa lakas ng pagsabog. Akala ko kung ano na yon. Kaya pala kayo nagkakagulo dito. May sumabog pala. Tsaka hindi na ako bata. 15 anyos na ako. Umuwi na tayong lahat. Pati ikaw bata, ha? Umuwi ka na rin. At teka, sino ba ang mga magulang mo? Bakit parang ngayon lang kita nakita dito? Bagong lipat lang kami dito. Hindi rin kami magtatagal. Ganun ba? O sige, umuwi ka na rin, Ining. Sumang-ayon naman kay Ambo ang lahat ng mga taong naroon. Nag-alisa na lahat. Naiwan doon si Charito, na natiling nakatingin sa mga putol na paa ni Aling Iska. Hindi nagtagal ay nagsalimbayan ang malalakas na kulog at kidlat. Kasunod ang malakas na buhos ng ulan, kaya umalis na rin doon si Charito. Naglakad sa dilim ng gabi na parang wala sa sarili. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan, hanggang sa maglaho na sa dilim si Charito. Pero nang sumunod na araw lang. Mga kasama, mali ang iniisip natin na kapag namatay na ang aswang na si Iska, ay magkakaroon na ng katahimikan ng ating lugar. Sa tingin ko, ay hindi lang iisang aswang. Meron pang ibang aswang. Kasi meron na namang nabiktima. Kung ganon, ay kailangan pala ulit na magronda tayo gabi-gabi para mahuli natin ang aswang na yan. Tama ka. Mula mamayang gabi, ay muli tayong magbabantay para na rin sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi ba mayroong usap-usapan noon na mayroong apoyang si Aling Iska? Hindi kaya yun ang pumapatay? Hindi ba sinabi niya na hindi natin siya mapipigilan? Baka ang tinutukoy niya ay ang pagkahasik ng lagim ng kanilang lahi. Pero wala pa namang nakakita sa apo ni Aling Iska. Malaking pagkakamali na hindi na natin hinanap sa bahay Kastila ang apo niya. Sana'y wala na tayong sakit ng ulo ngayon. Pero hindi ba, kahit anong sikreto ay sumisingaw din. Makikilala din natin siya. Nang sumunod na gabi, nagronda nga ulit ang mga tao sa pangunguna ni Ambo. Bawat sulok ng lugar nila ay kanilang inikot. Mayroon lang silang mga dala na malalakas na sulo at baril, itak at sibat na buho. Nang mapadaan sila sa isang maliit na bahay na yari sa pawid at sawali, ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Sa bahay ni Aida yun! Tayo na! Dalian ninyo! Paligiran natin ang bahay! Nagmamadali nga ang lahat na pinaligiran ang maliit na bahay. Tapos ay pinasok ni Ambo at ng isa pang lalaki ang bahay
kung saan ay nakita nila ang duguang katawan ng mag-asawa. May mga kagat iyon sa lieg. Naroon din ang sugatang batang lalaki na umiiyak. Nasa edad 5 taon nito. Siya si Joel. Tulong po! Tulungan ninyo ang nanay at tatay ko! Ano ba nangyari dito? Sino ang gumawa niyan sa kanila? Malaking aso po na kulay itim! Huh? Pumasok dito at kinagat nila! Pati ako nakagat din! Maghanap kayo sa paligid. Baka naandyan pa ang malaking asong itim na pumatay sa mag-asawa. Aswang yun! Hindi na naabutan ng mga tao ang aswang, kaya nang sumikat ang araw ay naghukay na ang mga tao ng paglilibingan ng mag-asawang biktima ng aswang. Matapos na makapaghukay ng malalim ay inilibing na roon ang mag-asawa. Patuloy naman ang pag-iyak ni Joel. Nanay! Itatay! Sino na po mag-aalaga sa akin ngayon? Wala na kayo! Ako na lang mag-aalaga sa iyo, Joel. Isasama na kita sa amin. Talaga po, mga ambo? Oo. Sa akin ka natitira mula ngayon. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Pero kung meron pa kayong kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa iyo, ibibigay kita sa kanila. Wala na po akong ibang kakilalang kamag-anak namin. Kung ganon, sasama ka na sa akin. Salamat po, mga ambo. Nanay, tatay. Isama na po ako kay mga ambo. Siya na lang daw po mag-aalaga sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Palagi ko naman kayong dadalawin dito. Mula nga nang mamatay ang mga magulang ni Joel, ay sa bahay na ni Ambo tumira si Joel. Dahil wala namang anak si Ambo at ang asawa nito ay tinuturing ng mga ito na anak si Joel, ay tinuruan ni Ambo kung paano niya ipagtanggol ang sarili. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Tay Ambo. Palagi ko ring tatandaan ang mga itinuturo ninyo sa akin. Paglaki ko, hahanapin ko ang aswang na yun at papatayin ko para maiganti ko sina inay at tatay. Tama yan, Joel. Maging matatag at matapang ka. Bata ka pa, kaya marami pong pwedeng mangyari sa buhay mo. Mapanganib din ang paligid, kaya dapat ay marunong kang ipagtanggol ang sarili mo. Opo, tatandaan ko po lahat ng yan. Pagkatapos ng maraming taon, ay bumalik sa bayang ito si Charito at kasama ang kanyang batang pinalaki niya na si Wendy na ngayon ay 20 anyos na. Sakay ng kotse ay umikot sa lugar na yon sina Charito at Wendy hanggang marating nila ang pinakamataas na parte sa lugar na yon. Bumaba sina Charito at Wendy. Tinanaw nila ang kabuuan ng lugar. Maraming taon ang nakakaraan. Pero ang lugar na ito ay wala pa rin masyadong ipinagbago. Oo nga, tita. Parang ang boring ng lugar na to. Parang mahirap ditong tumira. Pero kailangan na magsanay ka na sa ganitong lugar. Kasi plano kong dito manirahan pansamantala habang mainit pang politika sa lugar natin. Para makaiwas na din muna ako sa mga kalaban ko. Hindi ko pala nasabi sa'yo na ako ang nakabili ng malaking bahay na nasa bukana ng baryong ito. Tita, wala ka na bang planong tumakbo ulit bilang mayor sa lugar natin? Parang napapagod na ako. Gusto ko munang magpahinga sa politika. Dito na lang muna tayo. Maganda dito. Tahimik at presko ang hangin. Malayo din sa aking mga kaaway. Ay, parang hindi ako makatatagal sa lugar na to eh. Maiinip ako dito, tita. Sige, pwede ka naman ang bumalik doon sa atin. Si Aling Nadia na lang ang kasama ko dito. At yung isang driver natin, yun naman kung kaya ng konsensya mo na iwanan ako. Palagi naman kitang dadalawin dito, tita. Sige na, payagan mo na akong doon na lang sa atin. Hindi talaga ako sanay sa ganitong lugar. Sige, mahirap namang pilitin ang taong ayaw. Tayo na, nagugutom na ako. Baka nakaluto na si Aling Nadia ng lunch. Muli nga na sumakay sa kotse sina Charito at Wendy
para umalis sa lugar na yon. Nakasalubong nila si Joel na galing sa bayan kaya nakaporma ito. Pantalong maong at jacket ang suot niya. Napatingin si Wendy kay Joel. Ngumiti naman ito kay Wendy. Nang makita ni Charito na nakatitig sa kanila si Joel ay binuksan niya ang bintana ng kotse. Ipinakita ang baril kay Joel. Anong tinitingnan mo dyan, ha? Wala po. Napatingin lang nang hindi sinasadya. Sige, umalis ka na. Tita, relax ka lang. Sa tingin ko naman ay hindi siya gagawa ng masama. Natakot na tuloy nang makita yung baril mo. Alam mo naman na mainit ang sitwasyon natin, hindi ba? Naniniguro lang ako. Ay naku tita, sobra talagang tapang mo. Kaya marami ang takot sa iyo eh. Naging matapang ako. Dahil na rin sa dami ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Kailangan kong maging matatag at matapang. Kasi wala naman akong ibang maaasahan. Maaga akong iniwanan ni Lola Iska. Napabuntong hininga na lang si Wendy. Kahit nakalampas na ang kotse kay Joel ay tinatanaw pa rin ni Wendy sa side mirror ang binata. Nang hindi na makita sa side mirror ng kotse, ay inilabas pa nito ang ulo sa bintana at tinanaw si Joel. Bakit ba parang hindi ka mapakali dyan sa inuupuan mo? Para kang may bulati sa puwet. Halos mabali na yung leeg mo sa kakalingon. Kasi tita, parang pamilyar sa akin ng lalaking yun eh. Parang naging kaklase ko siya. Baka naman kamukha lang. Kasi kung naging kaklase mo talaga siya, tsak nababatiin ka nun, hindi ba? Ngumiti nga tita, kaya lang natakot sa'yo. Naku, nagkulay suka ang mukha nang makita ang baril mo. Nang makarating nga sila sa bahay ay nakaluto na nga si Aling Nadia. Kaya naman nagpahain na si Charito at sabay na silang kumain ni Wendy. Matapos kumain ay naisipan ni Wendy na lumabas ng bahay at maglakad-lakad sa paligid hanggang sa makarating si Wendy sa mapunong lugar. Natuwa ito nang makita na maraming bunga ang punong mangga. Nahinog na nga ang ibang bunga at nahulog na sa lupa. Pero saglit lang ang katuwaan ni Wendy. Paano ay may naramdaman ito na parang may ibang tao sa paligid. Meron kasing tumakbo sa gawing likuran niya. Pero nang lumingon siya, ay wala naman siyang nakita. May tao ba dyan? Lumabas ka na! Huwag mo na akong takutin! Sino ka? Walang tumugon sa tanong ni Wendy. Sa halip ay nakarinig ulit siya ng mga tunog ng nadurog na tuyong sanga ng puno na parang inapakan. Kaya naman nakadama na ng takot si Wendy at napaatras. Naapakan niya ang isang bungang ng mangga kaya dumula siya tumakbo pero nasalo siya ni Joel. Naku po, mag-iingat ka. Ikaw pala. Naku, salamat ah. Kanina ka pa dito? Hindi kadarating ko lang. Napadaan lang ako at nakita kita. Lalapitan sana kita nang bigla kang tumumba. Ganun ba? Kasi kanina, meron akong nakita na parang tumakbo at nagtago sa punong yon. Doon ba? Sandali lang at titingnan ko para malaman natin kung ano yon. Marahan nga na nilapitan ni Joel ang puno na itinuro ni Wendy. Tiningnan niya kung ano ang meron doon. Wala namang nakitang kakaiba roon si Joel kaya bumalik na ito kay Wendy. Wala naman. Baka ibon lang yon. O kaya naman ay mga nahulog na tuyong sanga ng puno. Ganun ba? Natakot talaga ako eh. Siya nga pala. Salamat Ako nga pala si Wendy. Bagong lipat lang kami dito. Ako naman si Joel. Mag-iingat ka palagi. Minsan ay ang daming mambabangis na hayop gubat na naliligaw dito sa baryo na naghahanap ng makakain. Minsan ay tao ang kinakagat nila kapag gutom na talaga sila. Ako, nakakatakot naman pala dito sa inyo. Kung ganun pala, bakit hanggang ngayon ay marami pa ring tao dito? Nasanay na kasi ang mga taga rito sa ganoong sitwasyon. Kaya ingat na lang ang ginagawa namin. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Sige, samahan mo na nga ako. Hindi ko na malayo na palang narating ko.
Nalibang ako sa paglalakad. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa bahay ni Wendy, ay naging masaya naman ang pag-uusap nila. Pati ang mga personal na bagay tungkol sa kanila ay ikinwento na nila. Halos pareho sila ng kalagayan at naging buhay, kaya naman sa maikling kwentuhan ay parang nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Kaya nang makarating na sila sa gate ng bahay ni Wendy. Salamat ulit sa'yo, Joel. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Alam mo kasi, bagong lipat lang kami dito kaya wala pa akong kakilala. Ikaw pa lang. Oo naman. Palagi naman akong dumadaan dito, kaya magkikita pa ulit tayo. O paano? Aalis na ako. Baka inaantay na ako ni Tito ang buko. Siya nga pala, nanay mo yung kasama mo? Ay, si Tita Charito. Hindi ko siya relative. Anak ako ng dati niyang close aid. Tapos nang mamatay ang mama ko sa pagliligtas kay tita, siya na yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. Itinuring niya akong anak. Kasi hindi naman siya nagkaroon ng pamilya. Ako lang. Ganun ba? Mukhang tapang niya eh. Oo. Naging malupit siyang mayora sa lugar namin para mapanatili ang kaayusan at katahimikan doon. Yun nga lang, nagkaroon siya ng mga kaaway. Ngumiti ng matamis si Joel tapos ay umalis na. Kaya naman malayo na ito ay tinatanaw pa rin ni Wendy. Nakapokus ang pansin ni Wendy kay Joel kaya hindi na niya namamalayan na nakalapit na pala sa kanya si Charito at kanina pa siya pinagmamasdan. Nang hindi na matanaw ni Wendy si Joel ay saka pumasok sa gate ng bakuran nila. Nagulat ito nang makita si Charito. Naku po! Diyos ko naman, tita. Muntik na akong tumalon sa pagkabigla. Kanina pa po kayo rito? Oo, kanina pa. At kitang-kita ko na parang masayang-masaya ka. Sino bang tinatanaw mo doon? Wala po, tita. Yung mga puno po ng mangga doon. Ang daming bunga. Yan po ang tinitingnan ko. Natutuwa ako kasi, alam niyo naman, mahilig ako sa prutas. O siya, sige na. Ihanda mo ng mga damit mo at magbiyahe na kayo ng maaga para hindi ka gabihin. Saan po ako pupunta, tita? Eh di sa bahay natin. Uuwi ka na, hindi ba? Ang sabi mo hindi ka makakatagal sa lugar na ito kasi naboboring ka. Oh, tita. Sinabi ko lang yun kasi wala pa akong nakikitang maganda. Pero ngayon parang mawiwili na ako dito. Hindi ka na aalis? Hindi mo na ako iiwanan dito? Hindi na po, tita. Kung nasan kayo, mananatili ako sa tabi niyo. Ay nako, mabuti naman at nakapag-isip-isip ka. Parang gusto ko nang magalit sa iyo eh. Kung iiwanan mo talaga ako dito. Sus, hindi ko naman gagawin yun, tita. Takot ko lang sa inyo. Dapat lang alam mo naman ang ugali ko. Gusto ko, palaging nasusunod kung ano ang gusto ko. Nang makita ni Wendy na parang nagtatampo na si Charito ay para itong bata na yumakap kay Charito. Niyakap din naman ni Charito si Wendy. Pero nang umihip ang hangin at gumalaw ang mga halaman at mga sanga ng puno, ay bumitaw si Charito sa pagkakayakap kay Wendy. Tumingin siya sa paligid. Parang bigla siyang kinabahan. Pakiramdam kasi ni Charito ay merong nakamasid sa kanila. Tumingin siya sa paligid pero wala naman siyang nakita. Bakit po, tita? May problema ba? Wala. Baka guni-guni ko lamang yan. Pakiramdam niyo ba mayroong nakamasid sa atin? Alam niyo, tita, ganyan din yung pakiramdam ko eh. Akala ko pa nga ay mayroong tumakbo kanina sa likuran ko. Pero nang tingnan ko, wala naman akong nakita na kahit ano. Tama ka. Ganun nga ang naramdaman ko. Ibig sabihin ay naramdaman mo din yon? Opo. Ganun yung pakiramdam ko kanina nung nasa ilalim ako ng punong mangga. Kaya natakot-takot umuwi na kaagad. Sa susunod ay huwag kang aalis na mag-isa lang, ha? Baka may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko naman malalaman agad yon. Pero sabi niyo naman na safe at tahimik sa lugar na to, di ba? Kaya siguro ay naninibago lang tayo. Lalo pa nga at ang lugar na to ay mapuno at malapit sa mga bundok.
Ngumiti lang si Charito tapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay kaya hindi na nila nakita na merong nilalang na umalis sa makapal na halamanan. Nang gabing yun, napabalikwa sa kinahihigaan si Charito nang maramdamang may kumakalusko sa bintana ng kanyang kwarto. Kaagad niyang kinapa ang baril na nasa ilalim ng unan. Kaagad na lumapit sa bintana at nakiramdam. Pero wala na ang kaluskos doon. Marahan siyang lumabas ng kwarto. Malamlam ang ilaw sa salas. Nagtungo si Charito sa kusina. Kumuha siya ng fresh milk doon. Natigilan siya nang maramdaman na merong nakatayo sa likuran niya. Kaya naman mabilis siyang lumingon. Nakatutok ang baril. Akala mo hindi kita nakita, ha? Alam kong nandyan ka sa likuran ng kabinet. Lumabas ka! Nang walang sumagot sa sinabi niya ay marahan siyang lumapit sa likuran ng kabinet kung saan nakita niya na isang malaking asong itim ang naroon. Nang makita na nakatutok ang baril ni Charito ay kaagad na tumakbo ito palayo. Sa gulat ni Charito ay pinaputukan ang malaking asong itim na tumatakas. Dahil doon ay nagising si Wendy at ang dalawang tauhan nila sa bahay. Merong nakapasok dito na malaking asong itim. Singlaki na siya ng tao. Tumayo siya sa likuran ko. Mabuti na lamang at may dala akong baril. Kung hindi baka nakagat niya na ako. Malaking asong itim? Singlaki ng tao? Tita, baka naman hindi na ordinaryong aso yun. Baka aswang na yun. Yun nga din ang naisip ko. Mang Dodong, isara mong mabuti ang mga pintuan at bintana nitong bahay, ha? Siguraduhin mong maayos sa mga lock para hindi ulit makapasok kung ano man yon. Sumunod naman kay Charito ang driver nila. Pinuntahan ang mga pintuan sa harapan at sa likurang pinto ay sinigurong maayos na ang pagkakasara niyon. Tapos ay muli na silang natulog. Kinabukasan, muling nagkita sina Wendy at Joel. At nasabi ni Wendy ang nangyari ng nakaraang gabi. May aswang ba dito sa lugar niyo? Gusto ko sabihin mo sa akin ang totoo. Oo, yung malaking asong itim. Matagal na yung problema ng mga taga rito. Marami na yung naperwisyo at nasaktan. Bata pa ako, naririnig ko ng tungkol dyan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahuli ng mga tao kaya patuloy na nakakaperwisyo. Yun ang pumasok sa amin kagabi. Mabuti na lang at nagising ang tita Charito ko. Pinaputukan siya. Kaya lang hindi tinamaan. Alam siguro na bago kayo dito, kaya kayo ang sinalakay kagabi. Mabuti na lang at walang nasaktan. Lalo ka na. Kung nasaktan ka, lalo na ako magwawala sa galit dahil malaki ang atraso sa akin ng asong ulol na yun. Yun ang dahilan kaya ako maagang naulila eh. Isinumpa ko sa aking mga magulang na kapag malaki na ako ay hahanapin ko ang pumatay sa kanila. Pero ito, hanggang ngayon ay bigo ako. Kasi talagang mailap yun. Sabi mo kanina, kung nasaktan ako, magwawala ka na sa galit. Bakit naman? Ha? Kasi alam mo kasi, ganito kasi yun eh. Oh. Paano ko ba sisimulan? Mag-aalala kasi ako kapag ganun. Kasi gusto mo ako. Ganun ba? Kaya mag-aalala ka kapag nasaktan ako? Oo, ganun nga. Tama ka. Naunahan mo lang ako eh. Yun naman talagang sasabihin ko sana eh. Tagal mo kasi magsalita eh. Masyado kang natutorpe eh. Gusto din naman kita eh. Gusto mo rin ako? Ibig sabihin magjowa na tayo? Aba, hindi pa. Sabi ko gusto kita. Pero hindi ibig sabihin na jowa na agad. Ba, hindi ka pa nga naniligaw no? Gusto kita kasi mabait ka. Ganun ba yun? Sige. Handa naman ako maghintay hanggang sa tanggapin mo ako. Sisimulan ko na maligaw ngayon. Sige. Pero huwag ka muna lalapit at magsasabi sa tita Charito ko ha. Matapang kasi yun eh. Straight sa mga tauhan niya. Sa akin lang yun mabait kasi anak na ang turing niya sa akin. Ganun ba? Sige. Ililihim na lang muna natin ang tungkol sa atin. Lalo na ang tungkol sa panliligaw ko sa'yo.
Napangiti si Wendy sa sinabing iyon ni Joel. Matapos ay pumunta ulit sila sa malalaking puno ng mangga. Nanungkit sila ng bunga. Tuwang-tuwa si Wendy, lalo na nang umakyat sa puno si Joel. Pero saglit lang ang kasiyahang yun. Paano nga ay muling naramdaman ni Wendy na hindi lang sila ang naroon. Nang mapalingon si Wendy sa makapal na damuhan, ay nakita niya ang malaking asong itim. Joel, ang malaking asong itim! Nandito siya! Joel, anong gagawin ko? Huwag kang gagalaw para hindi ka sakmalin agad. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi nga makakilos si Wendy. Nakatingin lang siya sa malaking asong itim habang palapit ito sa kanya. Namumula ang mga mata habang tumutulo ang laway. May kagat din itong suklay ang asong itim na yun. Nang makita naman iyon ni Joel ay tumalon ito sa puno. Bumagsak sa harapan ng malaking aso. Iwinasiwas niya ang hawak na patalim kaya tinamaan sa mukha ang asong itim. Umangil ito at nagalit kay Joel. Binitiwan niya ang kagat-kagat na suklay at sinugod si Joel kaya nagpambuno sila. Mag-iingat ka, Joel! Makakaganti na rin ako sa iyo, halimaw ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Mamamatay ka din ngayon! Joel, ingat ka! Teka, tulungan na kita! Dumampot ng malaking kahoy si Wendy tapos ay inihampas sa likuran ng asong itim. 3 ulit na hinampas ni Wendy ang aso pero hindi siya pinapansin ng asong ito habang patuloy na sinasalakay si Joel. Nang mabitawan ni Joel ang patalim ay hinawakan ni Joel ang bibig ng asong itim para hindi siya makagat. Tinadyakan ni Joel ang aso pero hindi pa nakakatayo si Joel ay muli na siyang sinalakay nito. Binalya siya kaya tumumba si Joel. Nahilo siya kaya naman kinagat ulit ng aso ang suklay at marahang lumapit kay Wendy na parabang may gustong sabihin. Takot naman si Wendy na hindi makakilos sa kinatatayuan. Maya-maya lang ay 2 malalakas na putok ng baril ang narinig ni Wendy. Dumating pala si Charito at binaril ang asong itim. Tumama sa katawan ng aso ang 2 bala. Bumagsak ito kaya nakalapit si Charito kay Wendy. Noon muling tumayo ang aso kahit nag-aagaw buhay ay ipinakita pa rin ito ang kagat-kagat niyang suklay. Lumayo po kayo sa kanya! Baka mangagat ulit yan! Hindi na mangyayari yon kasi tutuluyan ko na siya para matapos ng lagim na inihahasik niya. Oo nga, tita! Patayin mo na siya! Nang muli ngang humakbang ang aso ay wala nang galit sa mukha niyon. Bagkus ay pilit na ipinapakita kay Charito ang suklay na kagat-kagat. Pero dahil sa pangamba takot ni Charito na kagatin sila ng aso ay muling pinaputok ang hawak na baril. Sa pagkakataong ito ay sa ulo na tumama ang bala ng baril. Halos mawasak ang ulo ng aso. Nabitiwan ng kagat na suklay. Walang buhay na bumagsak ito. Umiiyak na yumakap si Wendy kay Charito. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Tita, mabutit dumating ka. Muntik na akong kagatin ng aso na yon. Mabutit nandito rin siya. Maraming salamat sa pagliligtas mo kay Wendy. Wala pong anuman. Ang totoo po ay matagal ko na rin hinahanap ang asong yan. Kasi yan ang pumatay sa aking mga magulang. Siya nga po pala ako si Joel. Ako naman si Charito. At ito ang aking anak na si Wendy. Magkano ang gusto mong ibayad ko sa iyo sa ginawa mong pagtulong sa kanya? Wala po. Gaya ng sinabi ko, hinahanap ko rin ang asong ito. At ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi napatay mo siya. Sige po, aalis na po ako. Salamat ulit. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Diyan kami nakatira sa malaking bahay sa Bukana. May utang na loob ako sa iyo. Sige po. Siya nga pala. Ang ganda niyo po. Magkamukha pala kayo ni Wendy.
Lihim na kumindat si Joel kay Wendy bago umalis. Kagaya ng pinag-usapan nila, ililihim muna nila kung anuman ang relasyong meron sila ngayon, lalo na kay Charito, dahil natatakot sila na baka kung ano ang isipin sa kanila ni Charito. Nang wala na si Joel, ay muling napansin ni Charito ang suklay na nabitiwan ng aso. Nagtataka lang ako. Kanina nakita ko nakagat niya itong suklay habang nasa harapan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Oo nga po, tita. Nagtataka ako. Bakit hindi niya ako kinagat? Tapos na makita ka at lumapit sa'yo. Parang ipinapakita yung suklay. Ano kayang meron sa suklay na yan? Damputin mo nga't titingan ko. Teka lang, tita. Gamitan ko ng panyo. Puro lawi ng aso eh. Gumamit nga ng panyo si Wendy. Dinampot ang suklay at ipinakita kay Charito. Gulat si Charito nang makita nang mas malapitan ang suklay kung saan nabasa niya na nakaukit doon ang kanyang pangalan. Sa kabilang bahagi naman ng suklay ay pangalan ni Aling Iska. Biglang naramdaman ni Charito ang pagkirot ng dibdib. Naalala niyang nangyari kay Aling Iska. Maraming taon na ang nakakaraan. Napabuntong hininga si Charito. Bakit po, tita? Kanina niyo po tinitingnan ang suklay na yan ah. Teka, tingnan niyo po. Nakaukit ang pangalan niyo. Oo. Sa akin ang suklay na yan. Matagal na panahon na mula nang iregalo sa akin yan ni Lola Iska. Kung ganon, bakit nasa asong itim na to? Kaya pala parang ibinibigay niya sa'yo eh. Eh sa'yo pala yan, tita. Oo nga eh. Pero hindi ko din alam kung bakit. Kaya pala mula nang dumating tayo dito, parang palagi na lang may lihim na nakasubaybay sa atin. Gusto pala niyang ibigay ang suklay na ito. Wala talaga siyang balak na saktan tayo. Yun nga din po ang naisip ko ngayon eh. Kasi kung talagang gusto niya tayong saktan, maraming magagandang pagkakataon para kagatin niya ako. Pero hindi niya ginawa. Teka lang po, nasaan na po ba si Lola Iska? Matagal na siyang patay. Malagim na kamatayan ang sinapit niya sa mga taga rito. Sila ang pumatay sa Lola Iska. Hinatay nila si Lola Iska? Pero bakit? Mahabang kwento, Wendy. Malalaman mo din ang lahat pagdating ng oras. Halika na, umuwi na tayo. Pagdating sa atin, linisin mo itong suklay. Sige po, tita. Nang muli nilang lingunin ang aso ay naging abo na ang katawan nun. Kaya naman umalis na sila doon. Nang makarating sila sa bahay ay nilinis ni Wendy ang suklay at ibinigay kay Charito. Nang gabing yun, nagulat si Charito nang makita niyang nasa kakahuyan siya. Ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ang tangi niyang tanglaw. Mabilis siyang naglakad sa kakahuyan. Makikita ang takot sa mukha niya. Natigilan siya nang makarinig siya ng boses na tinatawag ang pangalan niya. Charito, anak, tulungan mo ko. Huwag mo kong iwanan, Charito. Lola? Lola, nasan ka? Lola? Bakit mo ko iniwan? Halika dito. Tulungan mo ko. Lola? Lola, nasan ka ba kasi? Lola? Patuloy na hinanap ni Charito sa malawak na kakahuyan si Aling Iska hanggang sa makarating si Charito sa malaking puno ng balite. Nanlaki ang mga mata ni Charito nang makitang may matandang babaeng napakahaba ng buhok na nakadapa sa harapan ng puno ng balite. Ang mga ugat ng puno ay nakagapos sa mga kamay at paa ng matanda. Marahan itong nilapitan ni Charito. Nang malapitan niya ang matanda, ay tinawag niya ang pangalan nun. Lola Iska? Kayo ba yan? Hindi kumibo ang matandang babae. Umiyak lang ito at hinawakan ang balikat ni Charito. Noon iniangat ng matanda ang ulo. Nakita niya na namumula ang mata ng matanda ng mahawyang mahabang buhok. Ngumiti iyon kaya lumabas ang matutulis na pangil.
biglang kumilos ang kamay ng matanda. Hinawakan sa leeg si Charito at sinakal, kaya nagpumigla si Charito at panay ang sigaw niya. Tita! Tita, gumising po kayo! Tita! Wendy, nasan ako? Nandito po sa bahay natin. Narinig ko na sumisigaw po kayo kaya pumasok na ako sa kwarto nyo. Binabangungot po kayo. Panaginip lang pala. Akala ko ay totoo na. Sandali lang po. Kukuha ko ng tubig. Nagmamadaling lumabas sa kwarto si Wendy. Nang bumalik may dala na itong basong tubig. Ibinigay kay Charito at agad namang uminom ng tubig ito para mabawasan ang tensyon na nararamdaman. Tapos ay napabuntong hininga. Kaya naman bakas din sa mukha ni Wendy ang pag-aalala. Tita, ano pong napanaginipan nyo? Mukhang takot na takot kayo Ang Lola Iska, nakita ko siya sa aking panaginip. Umiiyak siya at humihingi siya ng tulong sa akin. Relax lang po kayo, tita. Panaginip lang po yun. May gusto siyang gawin ko. Kaya siguro hinanap tayo at sinubaybayan ang asong itim na yon para ibigay itong suklay. Gusto siguro ng Lola Iska mo na dalawin ko ang libingan niya. Saan po ba siya nakalibing? Bakit hindi po natin dalawin? Ang buong bakura ng bahay Kastila ang naging libingan niya. Nang patayin siya ng taong bayan, dinamit ang ginamit sa kanya. Kaya walang natira sa katawan niya. Nagkasabog-sabog. Grabe naman pala naging kamatayan ng Lola Iska mo, tita. Ganoon ba katindi ang galit ng mga tao sa kanya? Dahil yun sa maling bintang sa kanya. Isa raw siyang aswang. Pero hindi naman ako naniniwala. Kasi hindi ko naman siya nakita sa ganoong nakakatakot na itsura. Isa pa akong aswang ang lola ko. Dapat may dugo din akong aswang. Pero wala naman. Hindi naman ako naging aswang mula pa sa aking pagkabata. Kaya alam kong mali ang ibinibintang nila kay Lola Iska. Oo nga po. Kahit naman yung asong itim, hindi rin tayo sinaktan. Sabi nila aswang din. Parang nagkamali din po tayo dun kasi ang gusto lang yata ng aso, ibigay sa inyo yung suklay. Tama ka. Dahil kasi sa takot, minsan nakakagawa tayo ng marahas na bagay. Nang sumikat ang araw, ay pumunta sina Wendy at Charito sa lumang mansyon. Ang bahay Kastila na tinirhan noon ni Charito kung saan pinatay ng mga tao si Aling Iska. Napansin agad ni Charito nang pumasok sila sa bakuran ng mansyon na sobra ng dami ng damo. Makapal at matataas na yun. Naglalakihan na rin ang mga puno at ang mga halaman na halatang hindi na naalagaan. Ang bahay naman ay sira-sira na. Ang mga gate ay kalawangin na. Ang mga pintuan at bintana na yari sa nara lang ang nananatiling buo. Hindi ko akalaing babalik pa ako dito pagkatapos ng maraming taon. Kung ako lang ang masusunod, ayoko nang maalala pang malagim na pangyayari sa bahay nito. Naiiyak ako kapag naaalala ko si Lola Iska. Dito ka pala tumira noon, tita? Ang laki ng mansyon na to Hindi na nga lang naalagaan. Nang bumalik sa ibang bansa ang Kastila na amo ni Lola Iska, ibinigay sa kanyang bahay na ito. Dito na kami tumira. Kaya lang, nangyari nga ang ganoong trahedya. Wadi kaya tayong pumasok sa loob, tita? Parang gusto kong makita ang lugar na kinalakhan mo. Oo, kaya nga tayo narito para tingnan ang loob. Para mailagay ko sa maayos na lugar ang mga gamit ni Lola Iska. Para matahimik na siya. Nang makalapit na sila sa pintuan ng mansyon, nang itulak iyon ni Charito, ay kaagad na umingit at bumukas. Nang makapasok na sila ay nakita nila ang makapal na sapot ng mga gagamba sa paligid ng buong bahay. Puro alikabok ang mga upuan at mesa. Naroon pa rin ang mga nabasag na mga kasangkapan at kwadro ng pasukin iyon noon ng mga tao at puwersahang ilabas si Aling Iska. Isa-isang iniligpit yun ni Charito. Nang biglang, merong kumalabog sa gawing kusina. Tita, parang may tao po yata sa kusina. May kumalabog po Matagal nang abandonado ang bahay na ito. Kaya imposibleng may titira dito.
Pinuntahan nila ang kusina. Nang marating nila yon ay ginala nila ang paningin. Biglang may tumalong pusa sa lamesa. Bagay na ikinagulat ng dalawa. Sabi ko na sa'yo pusa lang yon. Sige na, ligpitin mo ng mga kalat dito. Ako naman ang maglilinis sa salas. Sige po, tita. Nang makabalik na sa sala si Charito ay napalingon siya sa taas ng hagdan. Nakita niyang may malalakas na yabag sa hagdan na tumakbo paakyat. Nagulat man siya at medyo natatakot ay lakas loob siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita ni Charito na nakabukas ang pintuan ng isang kwarto. Napansin niya na may tao sa likuran ng kurtina. Nagtago iyon pero nakita naman ang dalawang paa. Kinuha ni Charito sa dalawang shoulder bag ang kanyang baril. Sino ka? Bakit nandito ka sa aming bahay? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Alam kong nandyan ka kasi nakikita ko ang mga paa mo. Lumabas ka dyan kung hindi malilintikan ka! Nang hindi ito sumagot, hinawi ni Charito ang kurtina at ang plano niya ay tutukan ng baril ang taong naroon. Pero nanlaki ang mga mata ni Charito. Nakaramdam ng matinding pagkabigla nang malamang walang tao roon. Tanging dalawang putol na paa ang naroon. At nang makita ito ni Charito ay biglang kumilos at tumakbo ang mga paa. Kaya sa pagkabigla niya ay napasandal na lang sa dingding at tiningnan ang dalawang putol na paa na lumapit sa sulok ng kwartong yun kung saan nakatayo ang malaking manika na singlaki ng tao. Ang ulo ni Aling Iska ay doon nakalagay. Ang tagal mo namang dumating, Apo. Ilang taon akong naghintay. Iniwanan mo ko sa panahong kailangan kita. Lola Iska, buhay kayo? Paano nangyari na nabuhay pa kayo? Kitang-kita ko nang pasabugin nila ng dinamit ang katawan mo. Hindi ako makapaniwala na nakakausap ko kayo ngayon. Nabuhay kayo kahit naputol ng ulo mo at sumambulat ang buong katawan? Tama ka. Sumambulat nga ang aking katawan dahil sa lakas ng pagsabog. Tanging ang mga paa ko na lang ang nakita nilang naiwan doon sa poste. Ang aking ulo ay tumilapon sa ere at bumagsak sa likuran nitong mansyon. Pero gaya ng aking sinabi, hindi ako basta mamamatay. Bawat piraso ng aking laman ay buhay pa at tumitibok mula noon hanggang ngayon. Kagaya ng putol na paa ko at itong ulo ko. Kita mo naman, di ba? Buhay na buhay ako. Ikaw ang tangi kong inaasahan noon para muling mabuo ang aking katawan. Pero umalis ka. Maraming taon kitang ipinahanap sa aking alagang asong itim. Hindi mo na ba natatandaan si Blackie? Dala niya ang suklay na regalo ko sa iyo. Opo, Lola. Nakita ko na siya, kaya nga ako nandito Nakuha ko ng suklay. Pero wala na si Blackie. Nadisgrasya siya. Kasi mainit na din siya sa mga tao dito. Kagaya din noong nawala kayo. Inisip ko na ako ang pag-iinitan ng mga taga rito. Kaya umalis ako. At namuhay sa malayo. Naging mayora ako sa isang bayan. Naging malupit ako, Lola Iska. Kasi lagi kong naiisip ang kalupitang sinapit niyo. Kaya nagkaroon din ako ng mga kaaway. Kaya lumayo muna ako doon upang magkaroon ng katahimikan. Naging masalimuot din pala ang buhay mo, Apo. Di bali, hindi pa naman huli ang lahat. Magkakasama tayong muli, Apo.
Tulungan mo ako na buuin ang aking katawan para makakilos na ako. Alam mo bang, ilang taon na akong nandito sa katawan ng matigas na manika na hindi makaalis dito sa isang sulok. Pero paano pa mangyayari yon, Lola Iska? Ang ulo at mga paa mo na lang ang narito. Maraming taon na ang nakaraan mula nang sumabog ang katawan mo sa paligid ng mansyon na ito. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, ang bawat piraso ng aking laman ay nananatiling sariwa at tumitibok hanggang ngayon, Charito. Nakakalat lang sila sa paligid nitong mansyon, kung saan-saan lang sumiksik para hindi sila makain ng mga asong galak. Pero sa tagal ng panahon na nakabaon sila sa lupa, tiyako, na para na yung mga makakapal na gomang itim. Sige, Lola Iska. Yun ang gagawin ko. Hahanapin ko ang mga piraso ng iyong laman sa buong bakurang nito. Sige, yun ang gawin mo, Apo. Ipunin mo sila at linisin. Tapos, ilagay mo dito sa loob ng katawan ng manika upang bumalik ako sa dating anyo. Pero tandaan mo, walang dapat na makaalam nito. Ilihim mo ang lahat. Baka malagay din sa alanganin ng buhay mo kapag nalaman ng sino man ang kakawin mo. Sige po, Lola Iska. Yun ang gagawin ko. Gusto ko na muli tayong magkasama. Mabuhay ng tahimik. Oo, Apo ko. Mabuo lang muli ang aking katawan. Mamumuhay tayo ng tahimik. Magiging masaya na ulit tayo. Matapos maipaliwanag ni Lola Iska ang gagawin kay Charito ay lumabas na ng kwarto ito. Isinara niya ang pintuan at bumaba sa salas kung saan nakita na naroon na si Wendy. Tita, mukhang hindi natin kakayanin kung tayo lang dalawang maglilinis dito. Napakalaki ng bahay na to eh. Tapos yung bakuran, ang dami pang damot mga halaman. Tama ka. Kailangan natin ng makakatulong sa paglilinis nitong bakuran. Tayo na. Babalik na lang tayo dito sa ibang araw. Lumabas na ng mansyon sina Charito. Nang makalabas sila ng gate ay pinuntahan ang nakaparadang kotse. Bago sumakay si Charito ay muli niyang tinanaw ang bahay Kastila. Sa ikalawang palapag ay bahagyang bukas na ang bintana. Doon nakasilip si Aling Iska. Tapos ay sumakay na sa kotse si Charito. Kumuha ka ng mga tambay na taga roon sa lugar natin. Yun ang paglinisin natin sa bakuran ng mansyon. Babayaran na lang natin sila. Bakit dun pa tayo kukuha, tita? Pwede namang dito na lang. Wala naman tayong kakilala na taga rito. At isa pa, may papahayag kaya na maglinis ng mansyon? Kinatatakutan nila ang lugar na yon. Sige po, tita. Mamaya din po ibabiyaya ko pabalik sa atin. At kukuha dun ng mga bata. Kahit magsama ka na rin ng mga maedad na. Para mas maging mabilis ang trabaho. Kailangang malinis natin ang buong lugar sa lalong madaling panahon. Sige po. Yan po ang gagawin ko, tita. Nang makauwi nga sila ay inutusan ni Charito ang driver na samahan si Wendy para kumuha ng taong maglilinis ng bakuran ng mansyon sa kanilang lugar. Kaya noon din ay bumiyahe na ang dalawa. Kinabukasan ay kasama na ni Wendy ang mga taong kinuha galing sa kanilang lugar. Isinama sa lumang mansyon para maglinis. Noon muling nagkita sina Wendy at Joel. Kayo palang nakabili ng bahay na yan? Oo. Ipinapalinis namin. Masyado na kasi mataas yung mga damo at makalat. Maraming ipapaayos sa lugar na to. Pwede bang tumulong ako para makapag-usap din tayo ng mahabang oras? Oo naman. Tumulong ka dito para bayaran ka rin ni Tita Charito. Hindi na kailangan ng bayaran ako. Ang mahalaga ay matulungan kita at makausap ng matagal. Masaya na ako sa ganun. Ang sweet mo naman talaga, Joel. Para tuloy na in-love na ako sa inyan. Aba,
Huwag mo nang pigilan. Gusto ko yan. Kasi mahal na mahal din kita, Wendy. Maya-maya lang naputol ang pag-uusap nila nang lumapit si Charito. Kaagad na nakilala si Joel, kaya naman ngumiti si Charito. Medyo nahiya naman si Joel habang si Wendy ay namula at nataranta nang makita si Charito. Nandito ka pala, Joel? Opo. Napadaan lang ako at nakita ko na maraming tao rito. Kayo po palang nakabili ng bahay na to? Oo, kaya ipinapalinis ko na. Tita, gusto raw tumulong ni Joel na maglinis dito. Sige, kung wala naman siyang gagawin ngayon, pwede kang tumulong sa kanila. Natuwa si Joel nang pumayag si Charito na tumulong maglinis doon. Kumindat ito ng palihim kay Wendy tapos ay dinampot na ang isang itak na naroon at nagsimulang magtabas ng damo. Kumuha naman ng karit si Wendy at tumabi kay Joel para magtabas ng nagtataasang mga damo. Nagulat sila nang bigla ay isang bata ang sumigaw kaya kaagad na lumapit si Joel at kinausap ang bata. Anong nangyari, Joel? Bakit sumigaw yan at parang natatakot? Wala po, ma'am. Nagulat lang siya kasi mayroong gumalaw sa damuhan. Parang daga raw po. Pero ito lang po ang narito. Parang makapal na gomang itim. Parang laruan yata ito eh. Ganun ba? Akin na yan. Kinuha ni Charito ang ipinakita ni Joel. Pumasok siya sa loob ng mansyon at ipinakita kay Aling Iska ang nakuha ng mga naglinis doon. Tiniyak naman ni Aling Iska na piraso nga iyon ng sumabog na katawan niya. Nagulat si Charito nang makitang tumitibok na ang karneng ipinakita niya kay Aling Iska. May buhay nga ang piraso ng karne na ito, Lola Iska. Pero kanina ay matigas siya na parang goma. Oo, ganun talaga. Para kung sino man ang makakita ay hindi mag-iisip na bahagi ito ng aking katawan. Teka, maraming tao sa labas. Kumuha ka pala ng mga maglilinis dito sa mansyon. Opo, Lola. Para madali kong maipon ang mga piraso ng katawan mo na kumalat sa buong lugar na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila alam ang talagang pakay natin. At gaya nga ng sinabi nyo, sa itsura ng piraso ng karne na ito, hindi nila mahahalata na bahagi pala ng katawan ng tao. Sige, ang mahalaga ay magawa natin ang ating plano sa lalong madaling panahon. Muling lumabas ng bahay si Charito at kinausap ang lahat ng naroon na ang sino mang makakuha ng mga ganoong klase ng piraso na parang goma ay magkakaroon ng karagdagang bayad. Kaya naman natuwa ang mga naroon na naglilinis sa lugar. Ipinagtataka naman iyon ni na Joel at Wendy. Ano naman ang gagawin ng tita mo sa mga yon? Hindi ko rin alam eh. Alam mo naman si Tita Charito, mahilig din niya sa mga weird na bagay. Baka meron pa sa inyong makakuha ng ganito, ha? Ibigay nyo lang sa akin at babayaran ko kayo. Kung nagtataka kayo kung saan ko gagamitin, gagawa ako ng pangdekorasyon sa salas at ang mga ito ang gagamitin ko. O diba sinabi ko naman sa'yo, minsan weird talaga ang tita ko. Oo nga eh. Sige, ituloy na natin ang paglilinis para matapos kaagad. Dahil nga sa sinabing iyon ni Charito ay naging masipag sa paglilinis ang mga naroon. Bawat isa ay gusto ring makakuha ng mga ipinapahanap ni Charito, lalo nga at kaagad na bibigyan ni Charito ng pera ang mga nakakakuha. Makalipas ang mahabang oras ay malawak na ang natatabas na damo ng mga taong naroon. Marami na rin ang mga piraso ng laman na nakukuha ng mga ito at inilalagay sa sako na isinabit doon ni Charito. Dahil nakabukas ang gate ng bakuran, hindi napansin ng lahat na may asong nakapasok. Nilapitan ang lalaki na mayroong hawak na piraso ng karne. Inaalis ng lalaki ang mga lupa sa piraso ng laman na hawak ng lapitan ng aso. Sa takot ng lalaki ay nabitawan niya ang hawak niya.
Bakit binitiwan mo? Tingnan mo, muntik nang kainin ng aso. Sinabi ko naman sa inyo na ingatan nyo at saka babayaran ko kayo. Ibibigay mo sa aso, babayaran ka ba niyan? Natakot po kasi siya na baka makagat ng aso. Kaya binitawan na lang niya. Kailangan ko kasi ng marami nito. Kaya sayang kung kakainin lang ng aso. Sige tita, babantayan ko na lang sila. Sisiguraduhin ko na lahat na makukuha nila ay mailalagay sa sako. Sige, ikaw na nga bahala sa mga yan. Pinapainit ang ulo ko. Nagpatuloy nga ang lahat sa paglilinis sa bakura ng mansyon at lahat ng nakukuha nilang piraso ng karne na iniisip ng lahat na goma lang ay inilalagay sa sako. Pero napansin ni Joel na mayroong kakaibang nangyayari sa sako. Nang napatingin si Joel doon ay nakitang mayroong gumagalaw sa loob ng sako. Pero nang silipin ni Joel ang loob ng sako ay wala namang pagkilos doon, kaya napakamot na lang siya ng ulo. Sa buong maghapon ay nakakuha ng maraming piraso ng laman ang mga nagtatabas doon, kaya pagsapit ng gabi ay dinala ni Wendy ang sako kay Charito. Sinabi mo ba sa kanila na dito na sila matulog? Maraming kwartong bahay na ito. Meron pa sa likuran. Saka na sila umuwi kapag tapos ng trabaho dito. Opo tita, sinabi ko na sa kanila yon. Kaya nagpapahinga na po sila dun sa quarters room sa likuran. Mabuti naman kung ganon. Si Joel, nasan siya? Nagpaalam na po para umuwi. Napagod na din kasi yun eh. Ganon ba? O sige na, magpahinga ka na din. Malinis na yung kwarto malapit sa kusina. Ako nang bahala dito. Nang makaalis na si Wendy at magtungo sa kwarto, ay nagpunta naman si Charito sa lababo ng kusina. Kinuha ang malaking banyera at pinuno ng tubig iyon, tapos ay ibinuhos doon ang puro mga piraso ng karne na nababalot ng lupa at putik. Isa-isang nilinis yun. Bawat piraso na malilinis ni Charito ay gumagalaw at tumitibok na parabang natutuwa. Tama nga ang sabi ni Lola Iska. Buhay at tumitibok ang bawat piraso ng karning ito na bahagi ng katawan niya. Ibang klaseng kapangyarihan ang meron si Lola Iska. Ang hindi alam ni Charito ay hindi lang siya ang nakakakita ng kanyang ginagawa ng pagkakataong ito. Nandito rin si Joel at nakasilip sa siwang ng maliit na bintana. Hindi naman talaga umuwi si Joel dahil meron na itong pagdududa sa mga karne na parang goma na nakukuha nila. Nang matapos na linisin ni Charito ang mga pirasong ito, ay inilagay sa isang malinis na planggana at saka umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Sinamantala naman iyon ni Joel, maingat na pumasok sa mansyon at sinundan si Charito. Aba, at ang bilis yata na naiipon ng mga trabahador mo, mga piraso ng katawan ko. Oo nga, Lola. Sinabi ko kasi na sino mang makakakuha ng mga ganitong bagay ay bibigyan ko ng karagdagang bayad. Mabuti naman kung ganon. Umaayon sa atin ang magandang panahon. Tingnan mo. Bilog na ang buwan. Sige na, ilagay mo na dito sa loob ng katawan ng manika ang mga yan. Merong butas sa dibdib ng manika. Dito mo padaanin. Sige po, Lola. Konting panahon na lang at mabubuo ka ng muli. Isa-isang inilagay ni Charito sa loob ng katawan ng manika ang mga piraso ng tumitibok na laman hanggang sa mapuno ang katawan ng manika. Ang dalawang putol na paa ay kumilos at humakbang din palapit sa manika. Muntik nang mapasigaw si Joel sa takot nang makita na kusang humahakbang ang mga putol na paa. Nang makita na nagbabago na ang anyo ni Aling Iska, ay nagmamadaling umalis si Joel. Ang sarap sa pakiramdam ko. Ngayong buo na ulit ang aking katawan. Hindi ko na kailangan ng katawan ng manikang to na ginawang patungan ng aking ulo sa loob ng ilang taon. Lola Iska,
Kompleto ka na. Masaya akong nakabalik ka na. Oo, kompleto na ako. Nakabalik na ako. Salamat sa iyo, Apo. Siya nga pala, nandyan pa ba ang mga trabahador mo? Nagpapahinga na po silang lahat. Kasi marami pa silang gagawin bukas. Nandun sila sa quarters room. Si Wendy naman ay nasa isang kwarto na rin sa ibaba nitong mansyon. Mabuti naman kung ganon. Apo, buksan mo nga ng mabuti ang bintana nang pumasok dito ang liwanag ng buwan. Sige po, Lola Iska. Saglit lang. Tumalikod nga si Charito. Pinuntahan ang bintana at binuksan iyon. Pumasok sa loob ng kwarto ang liwanag ng sikat ng buwan. Nang tingnan ulit ni Charito si Aling Iska, ay wala na iyon sa kwarto. Hindi man lang niya namalayang nakaalis na pala. Lola? Lola Iska? Nasaan na kayo? Nang hindi na makita ni Charito sa loob ng kwarto si Aling Iska ay agad siyang bumaba ng bahay para hanapin ito. Hanggang sa matanaw ni Charito na nasa labas na pala si Aling Iska. Nakatingala sa liwanag ng buwan. Nang umihip ang hangin ay gumalaw ang mahabang buhok ni Aling Iska na umaabot na hanggang sa lupa. Tapos ay lumakad ito patungo sa puno. Pero nagulat si Charito nang makita niyang naglaho doon si Aling Iska. Lola Iska! Saan ka na naman nagpunta? Hindi nagtagal narinig ni Charito ang sigawan ng mga tauhan sa loob ng quarters room. Kaya nagmamadali siyang nagpunta roon. Nangilabot ang buong katawan ni Charito. Nang sa pintuan pa lang ng quarters ay bumungad ang bangkay ng mga tauhan niya. Puro may malaking sugat sa lalamunan. Nanlaki ang mga mata niyang nang malamang si Aling Iska ang may gawa nito. Kitang-kita pa ni Charito nang patayin ni Aling Iska ang huling biktima. Lola Iska! Bakit mo ginawa ito sa kanila? Sinabi ko na sa iyo na kailangang maging lihim ang muling pagkabuo ng katawan ko dahil marami pang mga taong sisingilin ko. Malalagay ako sa panganib kapag mayroong ibang nakaalam nito. Kaya tama lang na gawin ko yan sa kanila. Sa tagal ng panahon, nasabik ako sa dugo ng tao. Pero hindi naman yan ang sabi mo sa akin, hindi ba? Ang sabi mo, mabuo ka lang muli ay mamumuhay na tayo ng tahimik. Alam mo bang dati, hindi ako naniniwala sa bintang nila kasi hindi naman kita nakita noon. Pero ngayong nakita na kita sa ganitong gawain, ngayon ko nalaman na totoo palang bintang nila sa'yo. Apo, malaki ang utang ko sa'yo. Kaya naman, hindi kita gagawan ng kahit na ano. Kaya ng pangako ko, mabubuhay tayo ng maayos. Aalisin ko lang ang mga hadlang. Gusto ko na tayo lang ang nakakaalam nito. Wala nang iba. Isa na lang ang ililigpit ko at matutulog na ako. Lola Iska, huwag mong sasaktan si Wendy! Bakit ka nagmamalasakit sa kanya? Hindi mo naman siya anak, di ba? Paano niyong nalaman ang bagay na yan? Kasama sa taglay kong kapangyarihan ang basahin ang lihim ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga mata. Kaya alam ko ang lahat tungkol sa inyo ng batang yun. Kaya huwag ka nang tumutol. Ibigay mo na siya sa akin para mapanatag ako. Nanlulumong na paatras si Charito. Nakita rin pala ni Joel ang nangyaring iyon kasi nagtatago lang siya sa makapal na halamanan. Kaya patakbong
Pumasok sa loob ng mansyon si Joel at hinanap ang kwarto ni Wendy. Madali naman niyang nakita iyon dahil narinig niya ang pag-uusap ni na Wendy at Charito kanina. Bakit ka pumasok dito? Magagalit si tita kapag nalamang nandito ka. Mayayari tayo niyan. Kaya nga huwag kang maingay. Meron akong sasabihin sa'yo tungkol sa tita mo. Kaya pala ganun na lang siya katapang. Isa pala siyang aswang. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo, Joel? Huwag mong kalilimutang tita ko yun. Malaki ang utang na loob ko doon. Hindi ito kalokohan. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Yung mga nakuha natin parang mga goma lang na nakakalat sa bakuran. Mga totoo palang laman ng tao yun. Nagduda na ako nang makita kong may gumagalaw sa loob ng sako. Kaya lihim kong binantayan ng tita Charito mo. Nang malinis na ang mga karne, gumagalaw yun, Wendy. Ano? Joel, huwag mo naman akong takutin. Totoo ba talaga yan? Ito pang natuklasan ko. Yung manika sa taas, may nakapatong na pugot ng ulo ng matanda, pero nagsasalita. Tapos may mga putol na paa na gumagalaw at doon sa katawan ng manika inilagay ng tita Charito mo ang mga tumitibok na karne. At yun na, nabuo na yung matanda na tinawag ni Ma'am Charito na Lola Iska. Tama, Lola Iska. Pero matagal nang patay ang Lola Iska niya. Nabuhay nga. Nakita ko. Pinatay na ang lahat ng nandito. Yung mga katulong nating maglinis kanina. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. Nakakatakot ang tita mo at yung matanda. Lahi sila ng aswang. At narinig ko pa na ikaw na ang isusunod para manatiling lihim ang lahat. Ano? Ano gagawin natin? Pero bakit hindi nila naramdaman na nagmamatsyag ka pala sa kanila kanina? Dahil meron akong pangontra sa aswang. Bata pa ako ay tinuturuan na ako ng tito Ambo ko kung paano sila malalabanan. Itatakas kita rito. Kailangan na nating makaalis bago nila malaman na alam na natin ang kanilang lihim. Dahil tsak nahahanapin din nila ako kasi alam ko na rin ang lihim nila. Naku po, bakit naman ganoon? Pinalaki lang ba ako ni Tita Charito para pagdating ng oras ay ialay lang ako sa lola niya? Marahang binuksan ni Joel ang pintuan ng kwarto. Tapos lumabas sila ni Wendy. Pero nakasalubong nila si Charito na may dalang baril. Nakita ni Wendy na parang namumugto pa ang mga mata ni Charito. Aatras sana sila pero nasa kabila naman si Aling Iska kaya nasukol na ang dalawa. Takot na takot sina Joel at Wendy. Tita, alam ko na pong lahat. Maawa kayo sa amin. Huwag niyo kami ibibigay sa Lola Iska mo na isang aswang. Kahit anong pakiusap mo ay hindi ka na niya pakikinggan pa, Wendy. Mas mahalaga sa kanya na manatiling lihim ang tungkol sa kanila ng Lola Iska niya. Tita, mahal mo ako, di ba? Minahal din kita at itinuring na parang isang tunay kong ina. Kaya bakit kailangang matapos ito sa ganito? Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, Wendy. Na mas magiging magulo ang sitwasyon sa pagkabuong muli ng katawan ng Lola Iska ko. Oh, tapos na ba kayong mag-usap? Magpaalam ka na sa anak-anakan mo, Charito. Total, ay wala ka namang pagpipilian. Mas mahalaga pa din tayong dalawa. Napakasama ninyo! Mga kampon kayo ng kadiliman! Hindi ako papayag na saktan ninyo si Wendy! Eh di kung ganon, ay uunahin na kita para hindi mo na rin maipagkakalat ang natuklasan mo ngayong gabi. Kumilos ang mahabang buhok ni Aling Iska. Mabilis na pumulupot sa liig ni Joel. Pero matindi rin ang determinasyon ni Joel na mabuhay. Pinutol niya ng patalim ang buhok ni Aling Iska kaya nakawala si Joel. Tapos ay ibinato niya ang patalim. Tumama sa dibdib ni Aling Iska. Bagay na lalong ikinagalit ng matanda. Hangal ka talaga, binata. Lalo akong nasabik sa dugo mo. Charito, tapusin mo na din ng kisang yan. Tita, wag!
Natigilan sina Joel at Wendy nang iangat ni Charito ang baril at itutok sa kanila. Patuloy din ang pag-agos ng luha ni Charito habang naririnig ang sigaw ni Aling Iska na tapusin na ni Charito ang dalawa. Hindi nagtagal ay kinalabit ni Charito ang baril. 3 putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit si Wendy pero wala siyang sakit na naramdaman. Nang muling idilat ang mga mata, nalaman niyang si Aling Iska pala ang binaril ni Charito. Nakiusap ako sa inyo na huwag niyong sasaktan si Wendy. Pero mapilit kayo. Hindi ako papayag na saktan niyo siya. Dahil anak na ang turing ko sa kanya. Tita, salamat po. Walang hiya ka! Isa ka ring hangal! Nagsisisi ako kung bakit ako pang naging dahilan ng pagkabuo ng iyong katawan. Parang ako na din ang muling nagdala ng lagim sa bayang ito. Kung ganon, ay nakapili ka na ng kapalaran mo. Tatapusin na din kita para manatiling lihim ang lahat ng tungkol sa akin. Para malaya akong magantihan ang lahat ng mga may atraso sa akin. Papatayin ninyo ang sarili ninyong apo? Napakasama ninyo! Ang totoo ay hindi ko naman siya tunay na kadugo. Anak siya ng mga amo kong Kastila. Hindi rin naman totoong bumalik yun sa abroad. Pinatay ko sila para maging kuta ko ang bahay na to. Pinalaki ko si Charito sa pag-aakalang pagdating ng oras ay magiging kakampi ko. Pero nagkamali din ako. Yanig na yanig ang buong katawan ni Charito sa mga lihim na nalaman kay Aling Iska. Lalo siyang umiyak habang ang mga kamay ay humigpit ang hawak sa baril. Nagtatagis ang mga ngipin niya sa galit. Ang mga magulang pala niya na matagal niyang pinananabigang makilala ay matagal nang wala. Pinalaki siya sa kasinungalingan. Kaya muli niyang pinaputok ang baril at tumama ang bala sa dibdib ni Aling Iska. Mamamatay ka, halimaw! Wala akong kamatayan, hangal! Humanda kayong lahat sa akin! Wendy! Joel! Tayo na! Tumakbo silang 3 palabas ng mansyon pero hinabol sila ni Aling Iska. Kumapit ang mahabang buhok niya sa paa ni Wendy. Nadapa ito. Binalikan siya ni Charito. Muling binaril si Aling Iska. Tumumba ito pero muling bumangon. Tumakbo naman si Joel sa likuran ng mga halamanan. 1 galon pala ng gasolina ang kinuha niya at isinaboy kay Aling Iska. Naligo ito ng gasolina. Hindi ka naman mamamatay habang may pulso ang bawat timaymay ng laman mo, di ba? Kahit nawasak na, buhay pa rin. Pero kung masusunog ka, mabubuhay ka pa ba? Huwag! Huwag mong gawin sa akin yan! Inihanda ko ang gasolinang yan nang magduda akong buhay ang mga laman sa sako. Tama lang pala, kasi magagamit ko sa'yo. Kinuha ni Joel sa bulsa ang posporo at sinindihan ng 1 piraso. Inihagis kay Aling Iska na kaagad namang nagliyab sa dami ng gasolinang tumapon sa katawan nito. Niyakap ni Wendy si Charito na patuloy ang pag-iyak. Pinanood nila kung paano masunog si Aling Iska hanggang sa mawala na iyon ng buhay. Ilang sandali pa ay naging abo na ito kaya naman umalis na roon ang 3. Nalaman ni Mayora Charito ang relasyon ni na Wendy at Joel. Hindi naman iyon tumutol lalo na at 2 beses nang iniligtas ni Joel ang buhay ni Wendy. Pero mula nang mamatay si Aling Iska ay lalong kinatakutan ng mga tao ang bahay Kastilang iyon. Paano daw kasi kapag gabi ay mayroong naririnig doon na nag-iiyakan at nagsisigawan na mga lalaki. Naririnig din doon ang iyak ni Aling Iska. At iyan ang kwentong hindi ko malilimutan.